Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga sangkay? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Ang kaguluhang nagaganap ngayon sa bansang Israel ay may malaking koneksyon pagdating po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Habang nagpapatuloy mga sangkay ang kaguluhan sa bansang ito, isa sa umiikot na katanungan ngayon mga sangkay mula po sa mga nakakaalam sa Bible prophecy, malapit na nga bang bumalik ang ating Panginoong Hesus? Ang bansang Israel, mga sangkay, ay may malaking bahagi pagdating po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Kung pag-aaralan po natin ang Bible prophecy, malalaman po natin at maiintindihan po natin, mga sangkay, na may napakahabang papel ang bansang ito o ang Israel sa mga mangyayari sa hinaharap o maging sa kasalukuyang panahon. Kung kaya't mga sangkay, every time na mayroon pong kaguluhan sa Israel, lagi pong napapaisip kaagad yung mga taong naniniwala sa mga propesiya sa Biblia, lalong-lalo na po mga sangkay, yung mga pastors na pinag-aaralan po ang patungkol po sa mga hula sa salita ng Diyos. Napapaiisip ang marami mga sangkay kung ito na nga ba magdudugtong sa propesiya na kung saan tutunog ang isang trompeta ng isang arkanghel at dadagitin sa kalangitan ang mga mananampalataya kasama na po yung mga taong namatay na. Subalit sila ay naging tapat na naglilingkod sa ating Panginoon o ang tinatawag na rapture. Ang Israel kasi ngayon, mga sangkay, ay sinusundan ng mga maalam pagdating po sa Bible prophecy. Sinusundan po kung ano po ang nagiging istorya ngayon sa kalagayan ng bansang Israel. Itong nagaganap ngayon, mga sangkay, sa bayan ng Diyos ay hindi po nangyayari na parang hindi po sinasadya. Ito po, mga sangkay, ay merong malaking dahilan at may kinalaman, mga sangkay, sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Kung pag-aaralan po natin ito, malamang sa malamang, mga sangkay, kikilabutan po kayo sa mga makikita nyo o mga mawiwitness nyo mula po sa mga balitaan ngayon, mga sangkay, sa bayan ng Diyos. Sa hinaharap nga po, mga sangkay, ang bansang ito o ang Israel ay pagtutulungan ng maraming mga bansa. Halos lahat ng mga bansa, mga sangkay, ay mag-iipon-ipon, magsasama-sama, magmamarcha, mga sangkay, sa natuyong ilog na Euphrates River, kung saan papalibutan po nila ang Jerusalem at papaulanan po nila, mga sangkay, ng mga matitinding pandigma. Gigirahin po nila ang Israel at ito po ay tatawaging the Battle of Armageddon. Sa hinaharap, mga sangkay, magaganap ito. Subalit ngayon, mga sangkay, makikita po natin ang sitwasyon na maging ang United Nations ay hindi po umaayon sa Israel. Nang ibig sabihin lamang po nito, mga sangkay, magaganap po talaga ang nakasulat sa propesiya mula po sa banal na aklat na pagtutulungan ang bansang ito. Pagtutulungan ang bayan ng Israel at ito po ay magaganap sa the Battle of Armageddon. Ngayon, mga sangkay, isa sa mga balita doon sa Israel ay muli na naman daw po ito bumalik sa isang matinding digmaan, mga sangkay. Inutusan na po ni Netanyahu ang kanyang mga kasundaluhan na magmarcha ulit. At ngayon, mga sangkay, kinakaharap na naman po ng dalawang bansang ito. Matapos ang 2 buwan, mga sangkay, or almost 2 months, ang Israel ay nagbalik sa digmaan. At ayon po sa report, mga sangkay, ang Israel ay nagpakawala ng airstrikes. Ito po ay nakakalungkot na balita, mga sangkay, na nangyayari ngayon sa ating mundo. Ang mga digmaan na ito ay nagaganap sa iba't ibang panig ng ating planeta. Maging ang Ukraine at Russia ay nakakaranas na ito, mga sangkay. Ang Pilipinas at China ay posible rin pong humarap sa digmaan sa isang pagkakamali lamang. Gagaya rin po ng Taiwan at China, or posible din, mga sangkay, ang North Korea at South Korea, or Japan against China, or India against China. So ito lamang po ay mga halimbawa ng mga bansa ngayon na may kinakaharap na mga sigalot na pwede pong pumutok ang digmaan anumang oras. Ayon po sa report, mga sangkay, ang Israel ay nagbalik muli
sa digmaan matapos po mga sangkay, hindi gawin ng kanilang mga kalaban ang kanilang pakiusap mga sangkay. Napakawalan na po ang mga hawak pa nilang mga tao simula po nung pumutok ang digmaan. Binatikos mga sangkay ng United Nations ang Israel dahil nga po daan-daan na naman ang nadali sa kanilang pag-atake. Subalit mga sangkay, ang bansang Amerika ay kumampi sa bansang Israel na hindi na rin po ito nakapagtataka dahil nga po itong si Donald Trump mga sangkay ay malapit po talaga sa bayan ng Diyos. Sinabi po ng bansang Amerika na kasalanan daw po ito ngayon ng kabilang grupo dahil hiniling po ng Israel mga sangkay na pakawalan na po ang kanilang mga hawak. Subalit nakipagmatigasan daw po hanggang sa umabot mga sangkay sa punto na nag-utos na po ang Israeli Prime Minister na muli gawin ang mga matitinding operasyon. At laking gulat mga sangkay nung magkaroon po ng pambihirang operasyon ang Israel at libo-libo po mga sangkay ang napabagsak. May mga nagsasabi nga po mga sangkay na kung binigay lamang po ang gustong mangyari ng Israel para po magkaroon ng kapayapaan, ang pagpapakawala sa mga hawak pa nila, hindi po sana mangyayari mga sangkay ang isang paglulunsad ng malaking pag-atake ng bansang Israel. Ito ngayon ay sitwasyon na talagang namang bumulabog na naman po sa buong mundo matapos po ang 2 buwan na pananahimik na wala pong digmaang nagaganap. Nakaraang mga buwan kasi mga sangkay, masayang-masaya pa po ang mga tao mula po sa Palestine at kasama na rin po ang Israel dahil nakita po nila mga sangkay na magkakaroon na muli ng pag-asa para magkaroon ng kapayapaan ang dalawang bansang ito. Hindi po pinakinggan mga sangkay ang kagustuhan o ang hiling ng Israel, kung kaya't nagsimula po ang isang matinding operasyon ng IDF or Israeli Defense Force at dito na po nag-umpisa mga sangkay ang katakot-takot na mga pag-atake. Ang Israel ngayon ay humaharap sa isang malaking digmaan mga sangkay. At sa maniwala kayo o hindi, ito po ay nakasulat sa Biblia mga sangkay na magiging malaki ang involvement ng Israel sa Bible prophecy. Kung tayo lamang po mga sangkay ay mag-aaral mula po sa salita ng Diyos kung ano nga ba ang magiging hinaharap ng ating mundo, kung papaano po ng Israel dadalhin ang buong mundo sa isang malaking propesiya mga sangkay, kagaya na lamang po ng paglabas ni Antichrist na magkakaroon po ng tinatawag na peace treaty na makikipagkamay si Antikristo sa namumuno sa Israel at sa panandaliang panahon mga sangkay o matatawag na 3.5 year, magkakaroon po ng kapayapaan ang Israel at ang buong mundo dahil po sa paggalaw ni Antikristo. Subalit darating ang araw mga sangkay na itong si Antikristo ay uupo sa pinakamataas na bahagi ng templo at gagawa po siya ng abomination laban po sa ating Panginoong Diyos at idideklara ang kanyang sarili na siya dapat ang sambahin. Sa araw na yun, mga sangkay, magkakaroon ng isang malaking sigalot, digmaan kung saan pahihirapan po ni Antikristo ang mga Israelita o mga Jewish. Ito na po ang tinatawag na Great Tribulation kung saan maghahari na po si Satan Lucifer. Pansamantala, kukontrolin niya po ang buong mundo, maging ang impluensya ng mga leaders pagdating po sa geopolitics. And just imagine mga sangkay how powerful itong si Antichrist pagdating sa araw na yon. Kaya naman mga sangkay, itong nangyayari sa Israel ay hindi po nakapagtataka kung pagbabasihan po talaga natin ang salita ng Diyos. Malinaw na malapit nang bumalik ang ating Panginoon dahil nga po sa mga nangyayari ngayon sa bansang Israel. Bilang mananampalataya mga sangkay, ano nga ba ang magagawa natin sa patuloy na pag-ikot ng ating mundo na tumutumbok po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia? At ito po ay sabay-sabay na nangyayari ngayon at malapit na rin pumaganap ang pinakamalaking event, walang iba kundi ang rapture. Ang magagawa po natin mga sangkay ay ipagdasal ang ating mundo. Ipagdasal po yung ating mga kapatiran. Ipagdasal po natin ang ating mga pamilya na maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat itong mga nangyayari ngayon doon sa bansang Israel ay hindi po nangyayari o nagaganap na wala pong dahilan. May dahilan po ang lahat ng ito. Kung pag-aaralan po natin ang Biblia, papunta po ito sa paglitaw ni Antichrist na dadating sa punto mga sangkay na si Antikristo ay makikipagkamay sa Israel at pansamantala magkakaroon ng kapayapaan ang Israel at ang buong mundo. Kaya nakakasiguro po tayo mga sangkay na itong nagaganap ngayon dyan sa Middle East ay malaking bagay pagdating po sa Bible prophecy. Kaya tayo,
ng mga mananampalataya, palagi lamang po tayong maging handa spiritually dahil hindi po natin alam kung ano po ang magiging susunod na event. Ito na ba ang pagdating ng ating Panginoong Hesus? Well, mga sangkay, kaabang-abang po yan. Subalit hindi po yan nakakatakot. Ito po ay nakaka-excite kung ikaw ay tunay na naglilingkod at tapat na anak ng ating Panginoon. Huwag po tayong matakot sa mga nangyayari ngayon. Lahat ng ito ay may dahilan. Lahat ng nangyayari ngayon sa ating mundo ay mayroon pong mahalagang gampanin pagdating po sa Bible prophecy. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.